Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Kamusta po kayo dyan? Our topic for today is how, what, when to eat. Okay. Lahat po tayo, no? Ang gusto natin is to be healthy. But the problem is, what food do we take inside our body? Yan madalas ngayon ang nagiging problem natin, no? Sometimes we eat a lot. Other times, they advise us to eat small but frequent. Okay? Then, ang iba naman is, kadalasan sa atin, no, nagpa-fasting. Which is, andito sa topic natin. How, when, what, and when to eat. Okay, unahin natin ang how. Ang how, ito yung tinatawag nating caloric diet, no? Ito yung caloric restriction. So, nililimit natin yung calorie, usually 10 to 20%. Nagle-less tayo ng calorie intake for that purpose of losing weight, improving our health, and also longevity. Okay? Mas madami sa atin, ito yung ina-advise sa atin. Caloric restriction. I've done that. Talagang pumayat naman. No? But it's so hard minsan. Lalo na pagka family oriented kayo, kung ano yung kakainin ng kasama nyo sa bahay, pagka sa mga handaan, nawawala yung caloric restriction. Madalas sasabihin, yan lang kakainin mo. No? Ang mahalaga dito, no? Dito sa caloric restriction, you need to choose what food is nutrient dense. You need to choose kung anong pagkain ang healthy sa ating katawan. So, you can do the caloric restriction, pero no processed food, no sugary food, sugar drink. Yan pinakamahalaga sa atin. And may mga positive side, may downside itong sa caloric restriction is because, no, pwede kasing manghina ka. Maraming mga disadvantages. Yung iba, pagka nag-activity, nanlalata. Okay? So, isang disadvantage yun sa atin. Pero, pwede niyong ma-improve yan. Paano? Do physical activity. Okay? Doon po sa mga person that undergoing caloric restriction sa kanilang diet, sa kanilang nutrition, you may need some activity to improve your bone density, your muscle mass, kasi yan yung bumababa sa mga caloric restriction. Talagang papayat ka naman doon sa mga overweight or obese person, talagang papayat po kayo. I've been there, done that, no? Talagang pumayat. Pero yung nangyari sa akin, nag-rebound lumaki ulit ako. So, didn't work. Pero meron sa mga nakikinig ngayon, it does happen to them na nag-improve naman talaga at nare-retain din nila yan. So, whatever diet or nutritional na gagawin ninyo to be healthy and with longevity, gawin po ninyo. So, that's how. Ito yung how to eat. So, ito yung caloric. Ngayon, yung second naman is what. Ito yung nutritional diet. Example nito, if you eat more vegetable. If you eat, yung iba, vegetable yung kinakain. Yung iba naman, protein ang kinakain. Yung iba, fats lang. So, ito yung pinipili nyo yung nutrition that will give you the best or the benefit na maging healthy kayo. No? So, sa iba, mga naglo-low carb, continue nyo lang. Ang low carb naman, has carbohydrates pero low, has protein, has fat. So, andyan naman po lahat, kumpleto yan. Okay? So, doon sa carnivore, meron din mga nagka-carnivore that
also really improve their health, no inflammation. Talagang nag-i-improve lahat ng mga nagka-carnivore. Mga naglo-low carb, nag-i-improve. Also, the vegetarian, they can also improve yung iba. Although may mga pros and cons din yan. Okay? Like sa vegetable, mga vegetarian, they need B-complex supplement because they don't eat meat. Ang B-complex nasa meat. Okay? So, nagsusupplement tayo ng B-complex sa mga vegetarian. Okay? So, maraming mga pros and cons, pero whatever nutritional restriction you're going to do, as long as it improves your health, it improves your body function, and your appearance, yung iba talaga, pumapayat sila, nag-i-improve, nagma-muscle build up, no? Bone density, yan. Nag-i-improve ang health. Longevity din ang kanilang pakay dyan. So, that is the what to eat. Third, when to eat. Yan yung pumapasok sa fasting. Sa aking advocacy, it is a low-carb fasting. So, pinagko-combine ko po yun, no? And also, the active lifestyle. Kaya nga, yung sa una, yung how, yung caloric restriction, kailangan nila ng exercise. Why? Kasi ang downfall niyan is, yes, pumapayat, yung muscle, yung bone density, bumababa. So, kailangan nyo po ng resistance exercise or cardio exercise then to improve your bone density, your muscle mass. Mag-improve siya sa resistance training. You lift. Also, dun sa mga naglo-low carb, and definitely, lahat na nagka-carnivore dyan, nag-exercise sila. Okay? They do not focus only dun sa what to eat. They also focus dun sa exercise. Okay? When to eat? Best din yan. When to eat? Ito yung mga fasting. Nabalitaan niyo yung study kuno na fasting has a higher risk for cardiovascular disease. That's totally wrong. Di ba? Ang fasting, it has a benefit of longevity. Yan yung tinatawag ko ng fountain of youth. Okay? So, wag po kayong mabahala sa fasting na nabalitaan nyo, yung pinakita na dangerous ang fasting. Okay, lahat naman to is dangerous when you do not know what to do. Okay? You're doing caloric restriction. If you do not know how to do that, dangerous. Doing low carb, dangerous. If you do not know how to do that. Kung wala nag-guide sa inyo, it's very dangerous. Lahat naman po, very dangerous. Okay? Lalong-lalo na if you have health conditions. If you are diabetic, if you're injecting insulin, if you are hypertensive, you have CKD, you have cancer, you have chronic diseases, delikado po yan if you're not guided or hindi pa kayo nagpakonsulta. So, better consult your doctor first before undergoing a lifestyle modification. Nanggaling po tayo sa pandemic, sigurado naging sedentary ang lifestyle ninyo. Marami sa inyo sedentary. Then, nung na-lift na yung hindi lumalabas, na-lift na, no? So, lahat, naglabasan na. They want to start to be healthy. Alam mo, unang-unang syempre gagawin to be healthy is to exercise. Actually, yan din yung iniisip ko noon nung obese pa ako, when I graduate my residency. Gusto ko mag-exercise. Why? Because yun ang nasa isipan ko na magpapabuti sa aking katawan. Magiging healthy sa akin. But, no, sa akin, you need to concentrate more on your nutrition. What you put inside your body, yan ang importante. Huwag muna kayo mag-exercise. When you start your lifestyle modification, sa nutrition, focus muna kayo dyan. No? Maraming mga persons or patients na gusto agad lahat sabay-sabay ang
nutrition, sabay-sabay yung fasting, sabay-sabay yung exercise. Sa akin or sa aming program, when you enroll in our program, kasama ko si Kuya Gibo, we're going to focus more on the nutrition part. Huwag muna natin intindihan yung fasting. Maraming nagsasabi, Dok, kailan ako magpa-fasting? No, you need to adapt first sa low carb. Then when your body's adapted, magugulat kayo. Fasting will be so easy. Para siyang domino effect. When you adapt in this kind of nutrition, wow, yung fasting mo nandyan na. Start tayo ng 12 hours fasting, that's the minimum. Then, magugulat kayo, nag-i-increase, uy, hindi ako nagugutom. So, na-increase nyo yung fasting hours nyo, which is very beneficial. If you are healing, if you need healing, beneficial siya kung mas longer ang fasting natin. So, yan yung tatlong, how, what, and when to eat. Napaka-importante sa health natin. Napaka-importante ito, choose what's best for you. Okay? Other will say, this is best for you. Do not compare yourself to others. Focus more on yourself, on your health. Huwag mo na yung titingnan yung iba. Tingnan ninyo yung health ninyo, saan kayo magfo-focus, doon muna. Ang advice ko, start in what you eat. No? In the food, nutrient-dense ba to? Ang hirap, no? Ang hirap sa generation natin. Ang daming tukso. When you go to the mall, left and right, very colorful, very yung aroma niya, parang tinatawag ka ng pagkain, but they're full of sugar, they're full of processed food. Wow, it's very dangerous sa health po ninyo. Okay? Mag-focus kayo sa home-cooked meal, real foods. Okay? Hindi natin maiwasan when you go to resort, namasyal kayo, no? Ibang bansa, choose wisely, choose the real foods. Mahirap man yan, pero if you're talking about your health, if you're talking about your longevity, if you're talking about you want to be have a very good quality of life, yeah, choose what's best for you. Okay? Lalong-lalo na sa mga may health conditions. So please, pakishare tong live na to for those who are doing the caloric restriction, yung nutritional na diet like carnivore, low carb, vegetarian, they can do kung anong best for them. And also, doon sa mga nagpa-fasting, alam ko marami nagpa-fasting. If you're doing fasting and you're going to break your fast, isa lang advice ko, eat the healthiest food na pwede ninyong kainin. Not the processed, not the sugar. Well, lalong-lalo kung mayroon tayong mga health conditions. You need to improve your health, do the right thing. So please share this live, and I'll appreciate this na Easter Sunday, and we're here learning, and I know marami po kayong mga questions. This is the platform you can ask any questions. But remember, paalala lang po, ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only. Ang lahat po ng comment at suggestions ko dito ay hindi pwedeng ituring na diagnosis. Maaari po magpakonsulta muna sa inyong trusted doctor or your lifestyle doctor or your, kung anong lifestyle ninyo, doon kayo magpakonsulta for your health concerns. Okay? Ayan. Bati muna tayo. Okay. Good evening, Nick Fefeder, Villa Amor Loresca, Marivic Empainado Reyes, Salinas Teresita. Oh, I'll see you on Wednesday. Okay. Lenny Lexland, good evening po. Nakaya ko po ang 35 hours fasting. Woo! Wow! Bigyan kita ng paputok dyan. Yan. Borge Adjo Abelyara.
kumain po ako ng inihaw na liempo and 2 eggs. Alam mo, yun yung maganda sa naglo-low carb. When you eat protein, very yung satiety niya. Ang galing. Last time, nakwento ko na siguro, no? I ate a steak, no? 300 grams yata, 200 grams steak. Imagine, 2 p.m. ka kumain, the next day, 1 p.m. na ako nagutom. Grabe yung satiety. Sabi ko, dinner, nung that day, dinner, sabi ko, parang hindi pa ako gutom. The next day, 1 p.m. na ang kain ko. Which is very effective talaga, no? Nung nag-improve yung satiety ko. So, tandaan po ninyo, when you eat your meal, make sure 80% full. 80%, wag niyong talagang bubusugin yan. 80% full, then stop, then recollection. Tingnan niyo kung nagugutom pa kayo. Kung nagugutom, go. Pag hindi, wag. Okay. Good evening, Janet Alcloquina, Defensor, Ria Aquino. Bernard Manlupig. Parang takot akong pumayat, Doc. Gusto kong mag-strict low carb, pero payat na talaga ako. Okay. Ito lang, Sir Bernard Manlupig. If you have no health concern, nothing to worry because you need just to start resistance exercises. When you increase your metabolism, wow, maghahanap ang katawan mo ng energy. Energy is the food. When you eat food, yan. Kailangan natin sa pag-gain ng mass. Okay? Enroll sa gym or enroll kayo sa WTG or if you have a gym, workout. Marami po dyan na magtuturo sa inyo. Ask. Kasi marami tayong mga gagawin na pwedeng mag-improve yung health ninyo. Yung weight, kayo mag-alala dyan. Muscle is heavier than fats. Okay? So, improve your muscle. Good evening, Raylene Adaro Abergas. Naabutan ko din po ang live nyo. Yes. Thank God. Rosario Victoria, good evening po. Johanna Tugna. Good evening, Doc. May I ask if necessary ba ang electrolytes or only if you feel sick? Okay. Ronald, for those who are doing the low carb, first, beginner pa lang, no? Newbie sa low carb. You need electrolytes. Spread it throughout the day. Okay? Pero pagka matagal na kayo naglo-low carb, ang electrolytes, unti-unti tinatanggal ko. But, when you do exercise, you do the resistance exercise, cardio exercise, you need to take or sip electrolytes during workout. Kailangan nyo po yan. Okay? Okay. Doc, hindi po ba pwede magkain ng LC product like almond flour, coconut flour, going pancake 1 month pa lang? Mary Ann de la Cruz. Okay. If you have no health issues, if you have no diabetes, yan, you can eat that LC product, pero wag naman everyday. Okay? Ano siya? You can consume that 3 times a week kung wala kayong diabetes. If you have uncontrolled sugar, pwede po kayong mag-LC product, but without the sweetener. Like yung coconut flour, gawin yung pancake without the sweetener. Pwede po naman. Okay? Pero, wag niyong gawing meal ang bread, yung flour. Okay? So, you need to eat yung real foods, yung nakikita or nabibili sa wet market. Okay? Thank you, Doc Handsome Brian, your information and good advice. So, Ann Mangilin. Nako, thank you po. Good evening, Cynthia Collado. Jomar Dandan, leave a message. I'll give you all the details. Lahat po ng clinic, i-send ko po sa inyo. Hi, Doc. Ang ganda naman ng t-shirt na yan. How to avail po? Nako, Kuya Gibo, are you listening? Yan, nagtatanong na. Message po kayo sa Low Carb Real Talk with Doc Brian, Kuya Gibo. They will, or Kuya Gibo will answer you regarding low carb tayo,
hindi immortal. Okay? We just focus on our health. Kasi pagka nag-focus tayo sa health, akala nila, immortal na. Hindi na nagkakasakit. No. Hindi po tayo immortal, ha? So, tandaan po ninyo, we just want to be healthy, stronger, energetic. Yung mga discomfort, yung mga sakit sa katawan, yung mga sa knee pain, joint pain, headache, palpitation, lahat yan gusto natin matanggal, di ba? Lahat tayo gusto natin yung normal, yung nagagawa natin, yung gusto natin ko. Imagine mo, I'm going to be 50 this year, and still I enjoy what I do. I enjoy swimming, biking, running, joining a marathon, joining a triathlon. Minsan hindi ko nagagawa yun dati. Ngayon nagagawa ko. Hindi ko ma-imagine, lahat ng nakakakilala sa akin, never nila na-imagine na, uy, si Doc Bright, nakaka-compete na sa mga triathlon races, duathlon races. Imagine mo, nakakalangoy na sa dagat. Dati di ako marunong lumangoy. Doc Bright can now swim sa dagat. Wow. Okay? Yun. Vilma Sarmiento Sigua, Doc, kahit bago pa sa LC, pwede gayahin ang mga linuto ng mga low carbers. Yes po. Okay? Okay lang po yan. Ang mahalaga po dyan is nag-i-improve yung health natin. Pagka in a month, 2 months, hindi nag-i-improve, may something. Okay? Kailangan nyo na magpakonsulta. Or better yet, when you do your when you start your lifestyle modification, you need first to consult your doctor. Or, kung anong lifestyle ang gagawin ninyo, doon kayo magpakonsulta sa doktor na nakakaintindi sa gagawin ninyo. Okay? Mas maganda yung nag-co-exist o nagtutulungan kayo ng inyong physician regarding your chosen lifestyle. Kasi yung iba, kontra, no? Kaya nagka-clash. Nagiging mas stressful ang nangyayari. Okay? Happy Resurrection Day, Ana Celerio. Marlon Arbenia, hello po Doc. 1 year ago, nag-undergo po ako ng surgery for gallbladder removal. Fasting po ako 2 days, twice na po, and 5 days LC. Okay? Continue lang po. Kaya ito, kahit na wala na po kayong gallbladder, you can still do the low carb, yung lifestyle na gusto ninyo, you can do that. Do not forget, mag-fasting din and exercise. Okay? Ayun. Happy Easter from QC, Melinda Mariano. Hello po, Doc. Ingat po kayo. Lagi po. Salamat. Yes, thank you so much. Cherry Parilla Tiplaca. Dan Kayanan. Doc, good PM po. 1 month na po akong nag-vastatin. 3 weeks na yun po ako sa lock at tanong ko po kung mag-normal po ang blood chem ko, pwede na po ako mag-stop ng pag-inom ng. Okay. Dan Kayanan, what's the purpose of the medication? It's to lower. Okay? So, kung normal na yan, ano pang purpose niya? So, doon na lang kayo, ha? Anong pang purpose kung normal na ang mga results ninyo? Better yet, kausapin nyo ang inyong doctor or mag-send kayo ng message sa akin, schedule an appointment for consultation. Ito, no, sa mga gusto magpa face-to-face or online consultation sa akin, lalong-lalo sa April 3, meron po akong face-to-face consultation, still open for slots. You can message me and I'll give you the details. Ito yung pinakamaganda dahil lahat ng questions nyo, please list all of them. Lista nyo lahat. Hindi tayo matatapos hanggat hindi natin sasagutin. Hindi ko sasagutin yung mga katanungan niyo. Isa-isa, sasagutin natin. Marami po nagtatanong sa akin, hanggang kailan yung consultation. As long as hindi pa natatapos yung ating consultation, syempre, hindi pa tapos. Lahat ng questions yun, hindi nasasagot, hindi pa tayo tapos. Okay, so, sa HQC po, April 3, mag-message, I'll give you the details. Okay? Dun sa mga hindi naman makakapag face-to-face dahil nasa ibang lugar, you can message me for online consultation. Okay, thank you for sharing, Mami Lenny Lexlen. Oy!
Congratulations! Ang galing-galing mo na maglakad. Ha? Parang hindi, hindi nahirapan Okay? Continue nyo lang. One step at a time. One step at a time. Papangata si Doc Bray. One step at a time and mag-i-improve po ang inyong gait. Ngayon nga, nakikita ko sa gait ninyo, ang ganda na. So, improve lang. Huwag lang kayo magmamadali, pero it will take time, a year, 2 years, pero definitely, it will improve. Okay? Kaya bibigyan natin ng maraming heart. Thank you so much. Ang dami na namin natututunan from you, Normina Emblawa, Tumagantang. You're welcome po. Ito yung advocacy ko is to share knowledge regarding how to improve your health, how to improve your longevity, or syempre, yung health natin. Health span ang tawag dyan. So, manood lang po kayo, i-share natin ito para matulungan nyo yung iba. Okay? Dumami tayo, mag-improve lahat tayo. Kasi nakaka-sad because ang mga mortality rate natin is increasing, hindi bumababa. Sabihin, mas dumadami ang merong mga chronic diseases. Ano ba yung mga chronic diseases? Top 1 pa rin, heart disease. Okay? So, cancer, yung pangalawa. Kaya, let's improve our health. Let's share this so that they have an inkling or an idea na ito yung patutunguhan nila if they're not going to change their lifestyle. Ito po ang patutunguhan ninyo. Huwag na nating hintay. Ito yung huwag nating hintayin na umabot tayo sa time na meron tayong chronic diseases. Yung umabot tayo dun sa na kailangan natin ng ganitong treatment. No? Imagine mo yun, no? Diabetic ka na, nag-insulin ka na, tapos meron ka pang na-stroke ka pa. Imagine yan. Ito yung mga pwede nating mapigilan. Ito yung pwede nating ayusin. Yung nutrition, tayo ang gagawa niyan. No? Kaya, let's improve our health. Paano paggawa ng electrolytes? Villa Amor Loresca, 1 liter of plain water, 1/4 teaspoon of Himalayan or rock salt, 1/4 teaspoon of baking soda, ginagamit sa pagbe-bake, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt, food grade. Thank you, NHM 2000. Yes, nice shirt. Low carb tayo, hindi tayo immortal. By Low Carb Real Talk with Doc Brian, Kuya Gibo. Low Carb Real Talk. Paki-follow yung page. Okay? Happy Easter, my best coaches. Iyan. Adel Ramos Pito, yes, undergoing our naka-enroll sa program namin. And, tandaan po ninyo, ha? If you want to talk to Doc Bry, mag-leave lang ng message sa mga naka-enroll sa program namin ni Kuya Gibo or nakikinig at gusto mag-enroll, ganito po yun. You can talk to me if you want. Mag-leave kayo ng message. Pag available ang time ni Doc Bry, tatawag po siya. Okay? Good morning, Jofelica Megon, Cheryl Casipe Arosena. Thanks a lot, Doc. Handsome bright to the knowledge you share to us. Ann Mangilin. Doc, magtanong ko lang po, ano pwede remedy sa hirap makatulog po sa gabi? Okay. Yung mga nahihirapang po matulog, ito muna ang gagawin ninyo. Gadget, tanggalin nyo 90 minutes before bedtime. Warm bath, 1 hour before bedtime. Magpa-araw sa umaga, mag-exercise. Okay? Kapag hindi umokay, then consult ulit kayo sa akin. Okay? Net Menosa, good evening. Doc, what to eat after prolonged fasting, 72 hours steps to refeeding, Bernadette Fair. I think sagot ko na to. Okay, sasagutin ko ulit. When you do an extended fasting or yung katulad niya, 72 hours, okay? Start muna, break your fast, bone broth, soup. You break your fast,
taking only soup. After 30 minutes, if you're still hungry, kain na po kayo ng 50% of your plate. After that, wait for 30 minutes. If you're still hungry, eat the rest. Kung hindi naman, wag na. Okay? Doc, ano po dapat gawin kung nag-hair loss, 5 months low carb na po? Hoy, 5 months na. DL da Pastro. Alamin po muna natin, no? Are you malnourished na? Underweight na po ba kayo? Baka kulang na po yung nutrition na kinakain ninyo. If hindi, consult po kayo dahil pwede natin baka vitamin B7 deficiency na po kayo. Pagka deficient po kayo, meron tayong oral medication, pero kailangan ng prescription, consult po ng doctor. Okay? Hello, Marisper Regudo. Doc, paano po maiwasan ng mga yayat sa low carb? Johnny Verdeflor, resistance exercise po. Then, do resistance exercise. Ang fasting po natin should be 12 to 14 hours lang. So, 3 times a day po tayo kakain muna. Okay? Siyempre, doon pa rin tayo sa safe food list. Evelyn Vargas, Doc, bakit po mabilis ako magutom kapag fish and gulay lang kinakain ko? Yes. Evelyn Vargas, usually pagka veggies and fish, madali siyang ma-digest. And kung gusto yung satiety, katulad kinuwento ko, no? Beef at steak ang kinain ko, no? Steak. Ba? Nag-omad agad ako, Hindi ako nagutom. Okay? But when you eat only vegetable, fish, hindi ko pa alam kung amount niya, gaano kadami, definitely you will starve. So, kain ulit. Eat whenever you're hungry. Kaya nga sa mga naglo-low carb, eat whenever you're hungry as long as what you eat is nasa safe food list po. Thank you for sharing. Yes, Virtusio. Jamaica, 50 hours of fasting po from Holy Thursday hanggang ngayon. Wow! Congratulations, Jamaica Gibao. Biruin mo yun. 51 hours. Okay. Hello, Doc. From Maria Perez Gibaga, good evening. Normal ba minsan ramdam ko nagiinit ang binti ko pero hindi masakit? Oh, kung nagiinit po, try to sip or drink water, electrolytes or water. Pagka nagiinit po, ibig sabihin pwedeng dehydrated po tayo. Tingnan natin kung ma-address yan. Okay? Or nag-exercise kayo, nagwo-walking kayo ng 1 hour or 2 hours, magiinit talaga mga binti ninyo. Good evening, Doc. Happy Easter, mga ka-low carb. OMAD lang po ang nakayanan. Wow! Okay na po yon. Kung ano yung kaya, Flor Martin Asuncion, dun po tayo. Kung ang kaya natin is 12 hours fasting, huwag po magmamadali. Okay? Kailangan i-enjoy ninyo. The journey itself, you need to enjoy it. Kasi kung hindi nyo na-enjoy ang journey, titigil kayo dyan. Okay? Kung ano makaya, go. Nag-fasting ako, Doc, 48 hours, breaking fast, pero di pagutom. Sarap ng feeling watching from Hong Kong. Geraldine Opong, oh yes, congratulations. 48 hours, Good evening, Doc, thank you. Naomi Buendia. Hello, Doc, good evening. Jan sa Pinas, watching from Russia with love. Yes, North Ray, I inspect Iblogwen. Emelita Enoch Badilla, LC na po at may goiter, bawal daw ang eggs at manok, sabi ng isang doktor na D-low carb. Okay. Michael Lomboy, good evening, Doc. 3 months low carb here. Lately, about 1 week kapag pinapawisan ako, bakit kaya nangangati katawang ko? Siyempre, pagka pinawisan tayo, baka full of toxin yan. Very acidic. Pag acidic, nakakati ng katawan yan. Okay? Increase your fluid intake. Acidic po kayo, so fluids. Regarding naman doon sa goiter, okay. Marami akong mga patient, no? May thyroid problem, hyperthyroidism, hypo. Nung nag-low carb sila, nag-normalize ng kanilang mga thyroid function test. Yung iba, lumiit ang mga bukol. Depende yan sa tao. Okay? Pero nasa work duty ako, Doc. Nahihirapan ako mag-fasting. Gutom ako palagi. Eat whenever you're hungry as long as nasa safe food list. Jofelay Camagon. Pag 45 above, paano bibilis metabolism? Malin kadahan, do lifting exercises. Bibilis po ang metabolism ninyo. Okay? Lifting exercises or resistance training.
Magandang gabi, Janice Namol. Good evening, Jocelyn Padip. Okay. Hello, Doc. May PM po ako sa inyo. Yes, nag-PM na rin ako. Wag po tayo magmamadali. Okay? Just answer. Paki-follow na lang yung instructions ko and wait. Okay? Maghintay po tayo dahil marami po nakapila. Okay? Pero na-address ko na po, nasagot ko na po yung mga ano ninyo. Nag-send ako ng message, please follow the directions lang. Felipe Igia, watching from Boston. 18 hours fasting ako last Good Friday. Doc, meron mild COVID ako ngayon. Naka-first dose pa lang ako ng Paxlovid. Gusto i-stop dahil lalong lumala ang symptoms ko. Okay. I think you're in good hand naman sa mga doctors dyan. I-address lang natin yung current problem nyo. Okay? Mag-improve yan. Lalo na kung naglo-low carb po tayo, no? Mas mabilis ang healing. Okay? Actually, mga patient ko ng COVID noon, no choice sila. Pinag-low carb ko lahat sila. Nung pandemic, si Doc Bry ay nag-house to house. Okay? Tinatawagan ako dito to give services doon sa mga nag-COVID positive. Bakit? Because punong-puno ang mga ospital, lahat ng mga pasyente may COVID, nanghihina, nilalagnat, kailangan ng karampatang agad na mga lunas at hindi nila makuha ito dahil punong-puno ang ospital. So, ang ginagawa ko, sinuswero ko sa bahay, pagka kailangan ng oxygen, nagpapakabit na ako ng oxygen sa pasyente. Once available na ang room sa mga ospital nila, pwede nang ilipat. Kadalasan nga, hindi na nila kailanganin hindi na sila toxic, kasi nabawasan na yung mga symptoms sa bahay pa lang. Na-start ako na ng antibiotic yan, IV, na bigyan ko na yan ng mga karampatang mga gamot. Kaya, hindi na toxic. Ibig sabihin, hindi na siya dun sa dangerous level pag nilipat na sa ospital. Okay? Ang mahalaga dyan, nag-improve. Lahat yan, mga hinaus-taos ko, pinaglo-low carb ko silang lahat. Okay? Pinagalitan ko ang isang nurse kasi, imagine, pinakain ng ang tinapay na galing na may mga sugar pa. Okay? Kaya sabi ko, pag hindi nag-i-improve, binisita ko, madaling araw, 5 a.m., pinuntahan ko, yung pala yun. Yun namang kinakain. Okay? So, mas faster ang healing when you do the low carb. Okay? Nova Gayagoy Moore, good evening, Doc. Ask ko lang po, after ng fasting OMAD, sa feasting time po, ba need na kainin yung large meal katumbas ng 2 meal protein? No, okay. Miss Nova, eto lang, no? If you're going to break your fast, eat 80% full. Eat 80% full. Wag talagang busog na busog, yung 100%. Yung ang bigat-bigat ang tiyan. Wag. Okay? Yun lang. Very healthy seed, Doc. Oy, thank you, Jocelyn Padip. Okay. Good evening, Doc. Thanks for inspiring me. Started low carb for 2 weeks already and I feel good. Wow, kailangan bigyan natin paputok yan. Ay, ayan. Ayaw. Ray. Ayaw pa rin. Sige, mamaya. Okay. Doc, nakaka-break po ba ang fasting ang lemon water? Lemon water. I think hindi naman. What happened po if you drink electrolytes pero nakakain ka ng high carb food? Wala. Wala naman. Miss Janet Defensor. Leslie Alingayo, good evening, Doc. Nagba-black coffee din po ba kayo sa umaga in empty stomach? Yes, dati. Ngayon, bihira na ako magkape. Pero yes, I do black coffee, no creamer, no sugar. Bago ako mag-train, umiinom ako minsan. Bago ako mag-race ng triathlon, kape muna ang aking energy. Then, ngayon, bihira ako magkape. Pero nagkakape po ako. Okay?
Bihira, bakit? Busy. Sobrang busy, hindi na ako nakapagtimpla. Bernadette Ferry, good evening, Doc. How to refeed after 72 hours fasting? Miss Bernadette Ferry, I already answered your question. Doc, sinend ko na po laboratory results. Miss Princess, hintayin niyo po. Okay? Xiao, Doc, okay po ba ang BP 100/70? Very nice. Ang ganda. 90/60 up to 120/80 ang ating goal na BP. Sir J. Hernandez. Very good. Good evening, Pal Doc. Oy, Maring Len. Okay, swim tomorrow. Maribel Sumulo Natividad. Hello, Doc. Paano management ng IF-LC sa may breast cancer? Almost finished na ang treatment. Okay. Paano management ng intermittent fasting? Miss Maribel, actually, much better kung naglo-low carb kayo. Not only fasting. Kasi, merong mga hindi naglo-low carb, nag-intermittent fasting. They eat mga high carbs. They eat mga may sugar. Tandaan po ninyo, ha? If you have a cancer, the CA, you need to restrict all kinds of sugar. Tanggalin nyo po. Yan po ang energy ng the big C. Okay? Good evening. Keep safe from Ina Philip Francisco. Ayan. How much po, Doc? You're online. Test Machas Carbonell. Mag-message pa. I'll give you all the details. Okay. Watching from Tokyo. Nick Kamba. From Palawan, Ellen Docalios Castillo. Good PM, Doc Bry. From Marlene Kinikito. Watching from Davao. After ko po graduate noong March 14, patuloy ko pa rin ang OMAD ko hanggang ngayon. Very good. Nag-lose na po ako ng 23 kilos. Wow! Goal ko po by October, ma-reach ko na ang weight goal ko na 50. Wow. Yes. 2024, January ako nag-start. 167 kilos. Ngayon po, 84 kilos na lang. Proud of you. Ito yung mga nag-enroll sa program. Ayan. Congratulations. Okay. Ayun. Happy Resurrection Day sa inyo, Doc. From Ling Bye-Bye. Thank you po. Oh, don't forget to share this live para makapagtanong sila. An avid fan, viewer at constant share po ako ng videos nyo, Doc. Thank you so much, Miss Normina Amblewa, Tubagantang. Thank you, Villa Almor Loresca. Good evening, Doc. Nakaka-break po ba ng fasting ang AMLO at hindi po, Maria Fe? Apo ni Lola, salamat po, Doc Bry. Ay, yes. No problem po. Doc, pwede po ba salt and water lang po ang electrolytes? Low carb Luna. Kung nag-i-start po kayo, no, much better complete siya. Kaya siya electrolytes, no? May sodium, may potassium. Mas better is complete. No? Eventually naman, tatanggalin natin electrolytes. Pero once you do the exercises, you need electrolytes pa rin. Okay? Ayan. Doc, ano po magandang electrolytes? HD Nunez. Homemade. Cheaper pa. Watching from Bataan. Good evening, Fe Alover. 1 week straight po ako. Nag-no rice. Ngayon, hindi ako makatiis. Kumain po ako ng rice. Pag nire-relga po ako, kasi ako ganito talaga ako. Kumakain ng kahit ano. Yun. Okay, Bem Bem Tubs. Parang taba, ano? Tubs. Bem Bem. Madapa, bumangon. Nothing to worry. It's, ano yan eh. Yan yung mga tinatawag kong humps and bumps ng buhay. Temptation. Ma-address yan. Alam mo paano? Pag nadapa, bumangon. Or kung palagi kayo nadadapa at bihira kayo bumangon, magpa-coach na kayo. Okay, Happy Easter, Gina Sevilla. Good evening, Adelia Nakaituna. Happy Easter din. Thank you, Doc, for answering my question. Yes po, Miss Bernadette Ferry. Doc, lahat po ng lab ko normal. Ang kole, 230. Sodium, 131. Medyo mababa ang sodium po. Pakita sa modyo. Okay. BUN, 7. Okay. Uric acid, 3. Crea, very good. Masakit po minsan talampakan ko, Doc. Ano po dapat po gawin? Baka kulang po kayo sa tubig. Okay. Increase your fluid.
Ang hematocrit mo is 33. So, ibig sabihin, malakas kayo sa tubig naman. Baka masyado namang dehydrated dahil sobrang tubig. Ha? So, there are two kinds of dehydration. Too much water can cause dehydration. Too much salt can cause also dehydration. Tandaan po ninyo yan. Okay? Matski Mats Nadella Balingit. 4 months LC Doc, bakit masakit ang likod ko? Sa may kaliwa at saka yung dibdib ko para may sakit ako sa heart. Ayun. Kaya nga po, Sir Matski Mats Nadella Balingit, you need first consultation. Pagka may mga ganyan at hindi nyo naiintindihan, consultation with laboratory. Nagpalab na ho ba kayo? Kasi pwedeng dyan natin makita bakit kayo nakakaroon ng ganyan. Tapos, ang question pa, are you taking electrolytes? Are you taking in plain water? Kasi kadalasan, dehydrated po ang nangyayari. Okay? So, consult first, please. Hello, Doc. Bakit may cramps sa mga legs ko every morning? Electrolytes. Lorna Lea Castor Fuzz. For a year now, nako, marami po akong pasyente. When they consulted, nagtanong sila sa akin, nagpakonsulta, mas marami akong mga patient na 1 year, 2 years, 3 years naglo-low carb, never heard of the electrolytes. Never taken electrolytes. Hindi nila alam ang timpla. At pagkat in-interview ko, konti lang sila uminom ng tubig. Okay? So, dehydration. Ang cramps, pwedeng kulang kayo ng electrolytes or dehydrated ang katawan ninyo. Okay? Ayun. Doc, paano po magpa-consult? Mag-message po. I'll give you all the details. Yes, online po. Kasi nasa Canada po kayo. Doc, okay lang po ba? Yes, Sir J. 90/60 up to 120/80 ang BP na goal natin. Hi, Doc. Happy Easter po. Lipid profile last week. 6 down to 5 point. Wow! Congratulations, Tess Bola. Kailangan natin ng paputok niyan. Yun. Oo, ang ganda ng HDL mo, ha? LDL. Wow, negative at hindi ko na po kasi naabutan, Doc ko kasi Holy Week na. Yes. Ruben Hood. Uy, Ruben Hood. Evening, Doc. Pag nag-fasting ba, kahit tubig, hindi iniinom. Oh, there are two kinds of fasting. Ito yung tinatawag natin dry fasting, which is walang water, wala. Talagang totally fluids, wala. At meron naman tayong tinatawag na wet fasting. Ito yung ginagawa natin. Pwede tayong electrolytes, water. Yun po yan. Okay. Tama, Doc. Nag-exercise ako, 18 months, nag-low carb fasting, normal na mga labs. Thanks po sa mga sagot. Yes. Hi, Doc Brian. Naoperahan ako ng acute appendicitis. Nanghihina ako na wala gana akong kumain. Gusto ko kainin mga juicy like pakwan, melon, and strawberries. Mapaklap ang lasa ko sa mga low carbs foods. Kaya para makakain lang, need to eat strawberries, oranges. Bakit kaya? Ay, alamin po natin ang methyl estrella kasi dapat kung wala kayong ganang kumain, bakit gusto niyo kumain? 'Di ba? Parang magkaiba 'yun, no? Wala kang ganang kumain pero gusto mong kumain. Ang gusto mo lang kainin, prutas. Okay? Baka, yes, pwede sa mga gamot na nagkukos ng changes sa taste natin. So, after siguro, pagka naka-recover na po sa ospital, nakauwi na kayo, baka mag-improve naman. Okay? Observe lang natin. Doc, low carb keto diet ako for 2.5 years na, kaya mild symptoms lang. Felipe Eguia, dapat wala na mga discomfort kung years na kayo naglo-low carb. Dapat, yan yung dapat i-achieve natin. When we do lifestyle modification, keto, low carb, carnivore, vegetarian, dapat wala, for that year, 2.5 years, dapat wala na tayong nararamdaman mga discomfort. If you still feel or
yung mga discomfort na yan, consult your trusted doctor. Baka may problem pa. May mali kayong ginagawa niyan. Okay? Good evening, Jennifer Kining. Glow Longakit. Mataas ang creatinine ko. Naku po. Minsan nahina ako at parang pagod na pagod. Ano dapat gawin? You need consultation or be monitored and guided through coaching. Please, mag-message po. Kasi creatinine, baka hindi lang yan ang problem ninyo. Alamin natin. Ha? Okay. Doc, pwede po ba MCT oil and black coffee? Yes, Ann Agoncillo. Pero, it does not, yung fasting nyo, mabibreak na pagka nilagyan nyo ng MCT oil. Okay? Malakas ko, coach, na di na... Parang Roel, malakas. Sabi niya, sa malakas ko, coach, na di napagod kanina, 100-kilometer ride. Ayan. Yes, kakatapos lang, nag-100-kilometer ride kami kanina. Wala lang. Ay, Ann Agoncillo, mabibreak po ang fasted state niyo pagka may MCT oil po. Good evening po, Doc. Nagka-tonsillitis po ako 2 days. Todo fasting po ginawa ko and take nilagang ginger with lemon. Awan ng Diyos, natanggal po. Yes, Miss Eileen Tomarit. Very good. Okay. Then, Lani Delicano. Hi po, Doc. Good evening. May tanong lang po ako. Pagkatapos kong kumain ngayong gabi, may kati po ako sa paa. Uy. Ano po mga kinain ninyo? Okay. Pagka nangangati po kayo, tingnan ninyo, no? Ba't sa paa? Ano may naapakan kayo na nag-cause ng kate. Okay? Tingnan niyo po, baka hindi malinis ang paligid ninyo, magwalis. Tanggalin niyo po yung carpet. Isang cause din yan ng allergy, yung carpet, kasi naiipon dyan yung mga crumbs or yung mga, tawag dito, mga pwedeng may insect. Okay? Or kung may pets kayo na may mga fur, yan, can cause also allergy. Or baka naman kumain kayo ng seafoods or nuts, tanggalin nyo muna. Okay? Pwede mag-cause dyan ng allergy. Okay. Watching from Agusan del Sur, Jean Caser Sebastian. How to avail po yung program, mag-message po, we'll give you all the details. Okay? Also, Alan Olalia. Good evening, Cheryl. How to avail, mag-message po. We'll give you all the details po. Ellie Saba Jr., good PM, Doc Rai. Okay lang po sa isang araw makadalawang liter ng electrolytes. Ellie Saba, katulad ng sinabi ko, no? Too much salt can cause dehydration. Too much water can cause dehydration. Please, baka hindi na kayo uminom ng plain water. Puro kayo electrolytes. Ha? So, need nyo ng plain water din. Okay? Or, better yet, consult para ma-adjust, maayos natin yung how many fluids a day kayo dapat umiinom. Okay? Watching from Tokyo, oy, Miss Arlene Matsumura. Okay. Nick Nax, paano po mag-start ng low carb po? Beginner here. Okay, doon sa mga beginner, no? Ito lang isang advice ko. If you're still not contemplating doing consultation sa doctor, which is dapat magpa-consult kayo. Sa mga beginner, itong gagawin ninyo. Tanggalin yung sugar food, sugar drink. Tanggalin yung processed food. Then, eat home-cooked meal. Real foods po. Niluto. Tanggalin nyo lahat ng mga condiments except salt and pepper lang magiging pampalasa ng food ninyo. After 1 month, tingnan nyo. Lumuluwag ang damit. After 2 months, lumilit ang tiyan. Improve. Gawin. Set a goal. Start now. Happy Easter, Doc. Good evening. Watching from Limay, Bataan. Abelardo Peñamante, dapat. Good PM. Julie Awing Kanda. Cheryl, Doc, okay lang po ba consume yung homemade electrolytes kahit lumampas ng 24 hours? Usually po, no, up to 24 hours lang ang electrolytes natin. Consume or not, papalitan na tayo, magtitimpla na tayo ng panibago. Doc, nakaramdam pa rin ako ng Leo tapos mataas ang BP kanina umaga, 149.81. Merly Rodis, hindi po yan nagkakos ng Leo, yung ganyang 149/81.
Baka naman gutom na po kayo, or baka napuyat kayo, or baka hindi kayo umiinom ng tubig or electrolytes. Okay? Bebing Catalino Amaw, good evening, Doc. Pwede po ba mag-start ng LC kung may karamdaman ka ngayon like arthritis, namamagana ang mga kasukasuan? Dapat mag-start na po kayo, Sir, or Bebing Catalino Amaw. Start na po kayo ng mag-lifestyle modification. Manood po kayo ng mga videos ko. Andyan, nung pumunta kami sa Indang Cavite, sa meet and greet, okay? Meron doon, arthritis. Ano sabi sa kanya para mawala arthritis, huwag kumain ng red meat. Pero nung nakita niya ako at si Kuya Gibo, nagpakonsulta sa akin, nag-change ng lifestyle, nagugulat siya. Yung bawal na red meat na kakain niya, pero hindi siya nagkakaroon ng arthritis. Hindi na sumasakit ang kanyang paa. So start now, set a goal. Good evening, Annette Mateo. Nakaka-break po ba sa pag-fast yung pag-inom ng gamot? Hindi po. Julie Awingkanda, hindi po. Good evening, Davao City here. Ana Arlene, Singkamas and Duhat. Out po, Elizabeth Garcia. Okay, Net Ortiz, okay lang po ang buko juice, lalo na kung fresh, as long as you're not diabetic. Esensya na sa mga diabetic, out po ang buko juice kasi may mga patient ako na diabetic, tumataas po ang sugar. Control muna natin ang sugar, then meron akong patient inaalaw ko na kasi controlled ang sugar niya. Pero pagka napansin nyo tumataas po ang sugar ninyo, wag muna. Okay? Hello, Doc. Happy Easter. Natsyempuhan kita. Ayun. Ay, si Mami Josefina. Happy for you. Looking good and guwapo. Siyempre. Low carber tayo. Good evening. Happy Easter po. Arlie Matsumura from Tokyo. Okay lang po ba mag-take ng fish oil? Yes, Miss Baby Novio. Good PM po, Doc. Ang isa sa hindi ma-add sa katawan ko ay ang pamamaga ng bukong-bukong sa hapon na medyo makati. Tese Bola, consult po kayo. Baka may infection po yan or meron kayong mga nakakain na hindi dapat. Doc Brian, pwede ba Usana Silencian sa naglo-low carb? Renia Emala, okay. Supplements po yan, okay? If you need supplements, take it. Paano natin malalaman kung need natin ng supplements? Sa mga laboratory, okay? Mababang red blood cells sa dugo, yung hemoglobin mababa, need natin supplements ng iron. Okay? Yung iba, vitamin D, mababa, need natin ng supplements. Kung hindi naman natin kailangan ang supplements, normal lahat, mga multivitamins, mga minerals sa dugo, vitamins, normal, no need for supplement. Okay. Good evening. Strawberry po ba pwede sa Mary CKD4? Yes po, Mami Shirley Ann Lansang. Okay. Pwede po bang uminom ng barley if naka-fasting po, Doc? Mabe-break po ang fasting niyo kasi alam ko ang barley merong mga ingredients yan. Okay, Eileen Cortez. Doc, ano po ba remedy sa kulani sa leeg? Mary Rose Nick daw respicio. Usually po, start muna tayo mag-strict low carb. Pagka hindi na-address, usually nag-antibiotic ako. Kasi pagka, ang maganda dyan is kailangan makapako. Yan yung kailangan ng physical examination ng doktor. Kasi maraming klase mga kulani. May mga kumpul-kumpul, merong hiwa-hiwalay, no? So, kailangan kong kapain and usually nag-antibiotic ako yan. Pero need nyo consultation. Doc, electrolytes, kahit wala exercise, pwede ba mag-take everyday? Yes, Sir Jeffrey Dalisay. Kasi, lalo na ngayon, summer, pawisin po kayo. Okay? Kahit na hindi nag-exercise, pinapawisan tayo. Tapos, pagka sa tingin nyo, dry ang lips, dry ang throat, dehydrated electrolytes. Siyempre, wag nating kakalimutan plain water din. Bakit ba tayo nade-dehydrate? Siyempre, weather, summer, mainit. Or, baka palagi kayo nagkakape. 3-5 times a day. Yung iba nga, inaabot ng 8 times na kape sa isang araw. They can also cause dehydration pag too much. Okay?
Doc, sana po masagot nyo about sa kulani sa leeg. Ayan, nasagot ko na po. Kung naglo-low carb na kayo, I think kailangan kasi ng physical exam ng doctor, no? Kakapain. Okay? Then, may gamot naman. Mary Rose Respicia. Okay. Okay din po ba ang olive oil sa CKD4? Yes. Lemon, yes. Okay. Pwede ba uminom ng barley? LC? Wag na. Hindi naman natin kailangan barley. Tingnan niyo ang barley kasi kadalasan, no, may mga ingredients siyang hinahalo dyan. Process na kasi. Kung nasa plastic, ganyan. No? Okay? Bebing amaw. Good PM, Shoni Alcos. Watching from North Carolina, USA, MJ Getchell. Doc, magandang gabi from Lazy Roots. Ba't tumataas yung sugar ko kahit konting shirataki rice lang kinain ko from Davao City? Katulad ng mga nagre-reply ako sa pagka may nabasa ako sa Facebook regarding shirataki. If you are diabetic, out po ang dry shirataki. Yung wet one. Yung wet shirataki ang i-consume niyo. Okay? Talagang yung iba tumataas ang sugar. Sammy Sam, good evening. Amefil Estrella, thank you, Doc Rice. Sayang hindi ako nakapunta sa Cafe Agapita para personal kita makita, kaya lang masakit pa opera ko. Yes, rest and recover lang, Miss Amefil Estrella. Mag-aan din tayo, magkikita din tayo. Sol Chris, happy Easter, Doc, watching from Florida. Good evening, Doc Brian. Happy Easter. Evelyn Divina. Doc Brian, 2.5 years na akong low carb, pero meron akong mild COVID. Continue lang po mag-low carbs, Sir Felipe Eguia. Continue lang, ha? Watching from North Carolina, MG Getchell. Happy Easter. Thank you for sharing. Gina Magkilat. Watching from Davao, Judith Gilias. Naimbag nga rabi kada kayo amin. Watching always from Manang Gina Magkilat. Okay, yung pong tubig ng nyog, pwede po ba instead of buko juice? Oy, di ba buko juice, yun yung tubig ng nyog? Pwede. Okay? Wag yung commercial na buko juice, ha? Yung natural. Pero kung if you are diabetic, uncontrolled sugar, out po muna ang sabaw ng nyog. Watching from Bloomington, Mendoza, Malen. Good evening, Emma Sagario Montina. Doc, ang wheatgrass juice powder ba pwedeng araw-arawin? Wag po. Baka may mga ingredients yan na iba. Okay? Okay. 114 FBS. Slightly elevated pa, ha? Okay. Pinag-maintenance. Usually, Sir Rusty Sula, pagka ako nakakita ng mga ganyan, sasabihin ko muna sa patient, lifestyle modification muna tayo. Ayusin muna natin yung nutrition. Bawal po yung mga sweetener. Bawal po yung mga pagkain may asukal, inumin na may asukal. Bawal po yung mga processed food. Bawal po yung mga pagkain sa labas or sa restaurant. Kasi kadalasan may asukal siya. Mag-focus kayo sa home-cooked meal. After a month, repeat your FBS. Yung HbA1c after 3 months, paulit niya. Okay? Once na napaulit niyo at maganda ang sugar, nag-normalize, no need for the maintenance. Okay? Kasi ako hindi ko muna bibigyan ng maintenance agad. Lifestyle modification. Usually lahat, ha? Pagka ngayon nyo lang nalaman na ganito, elevated ganyan, try to do lifestyle modification first. Huwag muna yung medication. Pagka after a month, 2 months, talagang tumataas pa lalo, baka kailangan na natin ng oral medication. Kung gusto nyo, you can do monitoring and guidance through coaching. Mag-enroll po kayo sa program namin. Nick Kamba, I will start tomorrow ng mag-low carb, less na ang rice, pasta at sweets muna at Pasta at sweets muna at bawas muna ng bread. Good luck. Kadalasan kasi pagka may sweets ka, yung cravings mo nandyan pa rin. So, bumabalik ka ulit sa high carb. Kaya usually, ang ginagawa namin sa program, talagang totally natanggal namin ang mga nagkukos ng cravings ninyo. Which is, ito yung mga may sugar. Okay? Okay po ba ang protein shake? Mary Kirk, tandaan po ninyo, ha, yung mga protein shake ninyo, baka may sugar.
kadalasan may sugar eh. Okay. Magandang gabi from Mala, Delia Delantes. Malaydia. Good PM, Doc. Total cholesterol, 316, triglyceride, 28 LDL to. Bakit ang liit ng aking triglyceride? Ayun yun nun. Betel chew kanyete. Anong gusto niyo? Okay na po yan. Maganda po yan. Ha? Do fasting, exercise. Mayat Suarez, kailan daw po pupunta ng Cafe Agapita ulit? We'll inform you, mag-a-announce po. Okay? Maghintay po sa announcement. Greek yogurt, plain. Yes, pwede po yan. Okay. Doc, yung ginger po ba nasa sachet? Pwede po ba? Natural po, Net Ortiz. Pwede naman ang ginger, natural. Okay, Gerlan Magpantay. Hello from Dubai. Doc, saan po pwede mag-purchase ng monk fruit? Ay, hindi ko alam. Si Kuya Gibo. Mag-message po kayo sa Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gibo. Alam ni Kuya Gibo kung saan. Thank you for sharing. Good evening po. Mataas po blood urea, nitrogen. Ano pong pwede inumin? LC po, pero nagsimula ulit months kasi na-operahan po sa appendix. Menchita Sagid, if your BUN or blood urea nitrogen is elevated, it's either too much protein or kulang po kayo sa tubig. Okay. Doc, ano po mas okay gamitin? Equal Gold o Stevia? Gemma Villanueva, Stevia yung natural sweetener natin. Monk fruit, erythritol, or Stevia. Pero mag-ingat po kayo sa Stevia, merong iba hindi natural. Okay po ba, Doc, ang singkamas na duhat? Out po, Elizabeth Garcia. I already answered that kanina. Okay, so tandaan po ninyo, how to eat, what to eat, when to eat. Ito po yung pinakamahalaga na isa puso natin kasi it will involve being healthier. It will involve of longevity. So, start now. If you have health condition, magpa-clearance, laboratory results, then set a goal, start now. Be the best version of yourself, and when you adapt, you will evolve. So please share this live. Happy Easter. Good night. Bye.